Sa isang mainit at tensyonadong pagdinig sa Senado, muling nabuksan ang usapin ng pambansang seguridad matapos mabunyag na may nakatayong cell tower ng isang Chinese telecommunication company sa loob mismo ng Camp Aguinaldo, ang pangunahing kampo militar ng bansa. Agad na umani ito ng batikos at tanong mula sa mga senador, partikular na kay Senator Raffy Tulfo, na mariing kinwestiyon kung bakit pinayagan ng pamahalaan na magkaroon ng ganitong estratehikong pasilidad sa mismong puso ng Philippine Military Headquarters. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa unang bahagi ng pagtalakay, malinaw na binida ang pangunahing punto. Ang cell tower na ito ay hindi lamang ordinaryong pasilidad ng komunikasyon. Sa perspektibo ng seguridad, maaari itong magsilbing instrumento ng espionage o paniniktik na kayang mag-monitor ng signal, makinig sa mga sensitibong usapan, at subaybayan ang lahat ng aktibidad sa loob ng kampo. Isang tanong ang paulit-ulit na ibinato. Bakit nating ito pinayagan? Subalit sa halip na malinaw na kasagutan, ang tanging sagot na ibinigay ng mga kinatawan ng Department of National Defense o DND ay ang pahayag na wala silang personal knowledge tungkol sa nasabing tower. Ipinangako nilang magbibigay na lamang ng mas detalyadong paliwanag sa mga susunod na araw. Ngunit hindi ito kumumbinsi sa mga lehislador, lalo na't lumalabas na ilang taon nang inuungkat ang parehong tanong ngunit walang konkretong tugon mula sa militar o sa DND. Sa puntong ito, mariing ipinahayag ng mga senador ang kanilang pagkabahala. Kung may nakatayong cell tower ng China sa loob ng isang kampong militar, hindi ba't direktang banta ito sa ating pambansang seguridad? Kung totoo man na ito'y may kakayahang mangalap ng sensitibong impormasyon, hindi malayong mamonitor ng dayuhan ang bawat kilos at plano ng ating sandatahang lakas. Habang lumalalim ang talakayan, mas tumindi ang pagtatanong ng mga senador. Isa sa mga pangunahing boses sa pagdinig si Senator Raffy Tulfo, na diretsahang humarap kay ASEC Lawrence ng DND. Muli niyang ibinato ang tanong na ilang beses na rin niyang natanong noong mga nakaraang pagdinig. Bakit natin pinayagan ang isang Chinese telecommunication company na magtayo ng cell tower sa loob mismo ng Camp Aguinaldo? Ngunit gaya ng dati, ang naging tugon ay paulit-ulit na sagot ng kawalan ng kaalaman. Wala po akong personal knowledge tungkol sa tower na iyon, Mr. Chair, wika ni ASEC Lawrence. Dagdag pa niya, maaari raw nilang konsultahin ang mga opisina na direktang humahawak ng isyong ito at magbibigay sila ng detalyadong paliwanag sa ibang pagkakataon. Hindi na kontento si Senator Tulfo. Anya, ganito rin ang sagot ninyo noon. Ilang taon na ang lumipas. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kayong malinaw na paliwanag. Sa susunod na hearing, ganito na naman ba ang sasabihin ninyo? Na wala kayong personal knowledge at babalikan na lang kami? Maging si chairman ng komite ay nagpahayag ng pagkadismaya sa kawalan ng diretsong sagot mula sa mga opisyal. Sa halip na magbigay ng malinaw na impormasyon, puro pangakong will check at will submit a report ang natatanggap ng Senado. Para sa kanila, hindi sapat ang ganitong tugon, lalo na't ang pinag-uusapan ay usaping may kinalaman sa espionage at pambansang seguridad. Pinunto rin ng mga lehislador na nakakabahala ang ganitong sitwasyon. Kung mismong mga opisyal ng DND na nakatalaga sa Camp Aguinaldo ay walang ideya o malinaw na impormasyon ukol sa isang napakahalagang pasilidad, paano pa masisiguro ng taong bayan na sapat ang kanilang pagbabantay at pangangalaga sa interes ng bansa? Sa puntong ito, mas lalong umigting ang tanong na nagiging sentro ng diskusyon. Sino ang nagbigay ng pahintulot? At bakit ito pinayagan sa kabila ng malinaw na panganib na dulot nito? Mula sa usapin ng paulit-ulit na kawalan ng malinaw na kasagutan, mabilis na lumipat ang talakayan sa mas seryosong usapin. Ang mga panganib ng espionage at pambansang seguridad. Binigyang diin ng mga senador na ang isang telecommunication tower na nakapwesto mismo sa loob ng Camp Aguinaldo ay hindi simpleng infrastruktura. Maaari itong magsilbing mata at tenga ng dayuhan. May kakayahang sumagap ng signal,
makinig sa mga sensitibong diskusyon at subaybayan ang bawat galaw ng mga opisyal at kawal ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang posibilidad ng eavesdropping o pakikinig sa mga usaping militar ay itinuturing na isang napakalaking banta. Dagdag pa rito, lumabas sa pagdinig ang issue ng Chinese-donated computers na ibinigay noon sa iba't ibang ahensya tulad ng DND, AFP at PNP. Ayon kay Senator Tulfo, daan-daang unit ang ipinamahagi at hanggang ngayon ay posibleng ginagamit pa. Anya, hindi malayo na ang mga computer na ito ay nilagyan ng virus o malware na maaaring paganahin ng mga dayuhan anumang oras upang manghimasok sa mga sistema ng gobyerno. Itinuro pa niya ang mas nakakatakot na posibilidad kung ang ilan sa mga computer na ito ay hawak mismo ng mga general at mataas na opisyal ng militar. Hindi ba't mas lalong delikado? Paano kung sa isang pindot lang mula sa labas ng bansa, makuha ng dayuhan ang lahat ng sensitibong impormasyon? Ang puntong ito ay sinang-ayunan ng iba pang senador. Maging sila ay nagbabala na halos lahat ng gamit sa merkado ngayon ay made in China, mula sa Dell at HP computers na ginagamit ng NBI hanggang sa mga gamit sa ibang ahensya. Kahit hindi lahat ng produkto mula sa China ay otomatikong may kasamang panganib, malinaw na ang kakulangan ng screening at vetting ay maaaring magbigay daan sa malakihang pang-espiya laban sa Pilipinas. Sa kabuuan, tumampok ang isang mas malalim na tanong. Kung patuloy na nakapapasok sa ating mga kampo at opisina ang mga kagamitan mula sa China at kung walang sapat na mekanismo upang tiyakin na ito ay ligtas, paano masisiguro ng bansa na hindi na ibubuyang-yang ang ating mga sekreto at estratehikong plano sa isang bansang mismong may tensyon laban sa atin sa West Philippine Sea? Habang nagpapatuloy ang pagdinig, mas binigyang diin ng mga senador ang usapin ng mga donasyong kagamitan mula sa China na noon pa man ay ikinababahala na ng marami. Sa testimonya, lumabas na hindi lamang cell tower ang usapin. Libo-libong computers ang naipamahagi ng China sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang DND, AFP at PNP. Mariing iginiit ni Senator Tulfo na ang ganitong uri ng donasyon ay hindi dapat tinatanggap ng basta-basta. Ayon sa kanya, hindi naman ako IT expert, pero alam nating lahat na ang isang computer system ay maaaring lagyan ng virus. At ang virus na ito, pwedeng paganahin anumang oras ng nagplanta nito. Kung ganito ang sitwasyon, hindi malayo na gamitin ito bilang kasangkapan ng paniniktik laban mismo sa atin. Mahalagang punto rin ang kanyang binanggit. Ilan sa mga computer na ito ay naiulat na hawak ng mga mataas na general at opisyal ng militar. Para sa kanya, ito'y isang napakalaking kahinaan sa seguridad, sapagkat kung ang mismong mga pinuno ng ating sandatahang lakas ay gumagamit ng mga kagamitan na posibleng may nakatagong malware, ang buong depensa ng bansa ay nakasalang. Nagbigay din ng halimbawa ang ilang resource persons. Karamihan ng mga ginagamit na kagamitan ng mga ahensya tulad ng NBI ay made in China, gaya ng mga Dell at HP computers. Bagamat binili at hindi donasyon, hindi pa rin maiaalis ang pangamba na maaari itong manipulahin. Ang tanong ng mga senador, paano natin masisiguro na ang mga kagamitan na ito ay ligtas kung wala tayong sapat na proseso ng pagsusuri o screening? Bukod sa mga computer, binanggit rin sa pagdinig ang iba pang donasyong ibinigay ng China mula sa mga baril, military equipment, ambulansya, bomb disposal suits, X-ray machines at iba pang sasakyang pang-operasyon. Ngunit sa kabila ng napakalaking halaga ng mga ito, umaaling-aungaw pa rin ang tanong, napapakinabangan ba talaga ito ng ligtas o nagsisilbi lang itong Trojan horse na magbubukas ng pinto para sa posibleng espionage? Para sa mga senador, malinaw ang punto. Sa bawat kagamitan na tumatagos sa ating mga kampo at ahensya mula sa China, tumataas ang panganib na ang mismong seguridad ng bansa ay nalalagay sa alanganin. Sa gitna ng mainit na talakayan, isa pang malaking issue ang binuksan ng mga senador, ang kawalan ng mismong mga pinuno ng mga ahensya sa pagdinig. Bagamat dumalo ang mga kinatawan at ilang assistant secretaries, hindi nakaharap ang mga pangunahing opisyal na dapat sana'y direktang sumasagot sa mga tanong ukol sa pambansang seguridad. Mismong si Senator Tulfo at ilang kasamahan ang nagpahayag ng pagkadismaya. Anila, paulit-ulit na ganito, ang humaharap sa atin ay mga alipores lamang.
Mga representatives na hindi naman makakapagsalita para sa kanilang mga boss. Paano tayo makakakuha ng tunay na kasagutan kung ang mismong decision makers ay hindi nagpapakita rito? Muling iginiit ng mga senador na sa mga susunod na pagdinig, dapat ay naroroon ang mismong mga heads of agencies. Ang Secretary of National Defense na si Gibo Teodoro, AFP Chief of Staff, PNP Chief at ang SILG. Dahil kung issue ng espionage at national security ang pinag-uusapan, hindi sapat ang mga pangakong will check at will submit a report. Kailangang diretsong makuha ang posisyon at aksyon ng mga namumuno. Binanggit pa ng ibang senador na sa mga bansang kaalyado natin, tulad ng Australia at New Zealand, mas mataas ang antas ng awareness. Ang kanilang mga lehislador at opisyal ay hindi basta-basta gumagamit ng sariling cellphone kapag may sensitibong pagpupulong. Burner phones lamang ang pinapayagan. Sa Pilipinas naman, tila napakaluwag at mas nakasanayan pa ng ilang opisyal na mag-Facebook Live o gumamit ng mga gadget nang walang masusing seguridad. Para sa mga lehislador, ito'y isang malaking pagkukulang. Kung ang mismong mga pinuno ng ating defense at security agencies ay hindi present sa ganitong kritikal na usapin, paano pa maipapakita na seryoso ang gobyerno sa pagtugon sa banta ng dayuhang paniniktik? Matapos ang mainit na puna sa kawalan ng mga pinuno ng ahensya, lumipat ang talakayan sa mas teknikal na usapin, ang cybersecurity at kung paano pinangangasiwaan ng gobyerno ang mga panganib mula sa mga kagamitan na gawa o donasyon ng China. Mariing ipinaliwanag ng mga senador na hindi sapat ang simpleng paggamit ng mga computer at gadget nang walang pagsusuri. Binigyang diin nila na bawat unit na gawang China, lalo na kung donasyon, ay maaaring may nakatagong spyware o virus na maaaring paganahin anumang oras. Halimbawa, kung ang mga computer na ginagamit sa NBI, DND, AFP at PNP ay hindi na-screen ng maayos, maaari itong magsilbing tulay para makapasok ang mga banyagang hacker at makuha ang lahat ng sensitibong impormasyon ng gobyerno. Binanggit pa ni Senator Tulfo na sa ibang bansa, tulad ng Israel, may mga kaso nang na-detect ang mga produktong gawang China na ginagamit para sa paniniktik. Tulad ng electric cars na kalaunan ay napatunayang may kakayahang mangalap ng datos para sa espionage. Ang ganitong halimbawa, ayon sa kanya, ay malinaw na babala na dapat seryosohin ng Pilipinas. Dito pumasok ang panig ng National Intelligence Coordinating Agency, NICA. Ipinaliwanag ng kanilang kinatawan na sila ay may mahigpit na proseso ng pagsusuri ng mga computers na binibili o ginagamit ng kanilang ahensya. Meron silang dedicated cyber unit na regular na nagsasagawa ng screening at vetting ng parehong hardware at software upang matiyak na walang nakakabit na malware o backdoor. Dagdag pa nila, ito ay alinsunod sa Executive Order No. 54 na nag-aatas sa NICA na bumuo ng isang directorate para sa cybersecurity at makipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para labanan ang mga cyber attack. Ngunit sa kabila ng paliwanag na ito, nanatili ang agam-agam ng mga senador. Ayon sa kanila, kahit gaano kahigpit ang ilang ahensya, kung ang iba namang departamento at institusyon ay maluwag, nananatiling open ang banta ng dayuhan. Dagdag pa nila, sa panahon ngayon, hindi lamang mga computer ang posibleng gamitin. Kahit television, CCTV at iba pang smart devices ay maaari na rin gamiting kasangkapan ng paniniktik. Sa madaling sabi, isang malakas na panawagan ang lumutang mula sa diskusyon. Kailangang umangat ng level ang Pilipinas sa usapin ng cybersecurity. Hindi na sapat ang simpleng pag-monitor o pagtanggap ng donasyong walang pagsusuri. Kinakailangan ang mas sistematikong screening, mahigpit na procurement process, at tuloy-tuloy na pagbabantay laban sa mga panganib ng cyber espionage. Matapos mailapag ang serye ng mga pangamba at kritisismo, naglatag naman ang mga senador ng ilang konkretong panukalang solusyon upang matugunan ang banta ng paniniktik mula sa China. Unang binigyang diin ng mga lehislador ang pangangailangan ng mahigpit na regulasyon sa pagtanggap ng donasyon. Hindi raw sapat na basta-basta na lamang tumanggap ng mga kagamitan mula sa dayuhan, lalo na kung ito ay may direktang epekto sa pambansang seguridad. Iminungkahi nila na magkaroon ng isang interagency screening body na siyang magsusuri
at mag-aaproba sa lahat ng foreign donations, particular na sa larangan ng communications, information technology at military hardware. Pangalawa, iminungkahi rin ang mas mahigpit na procurement process. Kung hindi kayang iwasan ang paggamit ng mga kagamitang gawang China, dapat tiyakin na ito ay dumadaan sa masusing pagsusuri bago ipagamit. Maaaring magpatupad ng mandatory third-party inspection mula sa mga kumpanyang eksperto sa cybersecurity upang matiyak na walang nakatagong spyware o backdoor sa mga kagamitan. Ikatlo, tinutukan din ang pagpapalakas ng kakayahan ng mga ahensya sa larangan ng cyber defense. Ayon sa mga senador, dapat dagdagan ang pondo at tauhan ng NICA, DICT at iba pang cyber units ng AFP at PNP upang makasabay sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Ang pagkakaroon ng sariling National Cybersecurity Command Center ay isa rin sa mga mungkahing inilatag na magsisilbing sentro ng operasyon laban sa anumang banta ng cyber espionage. Bukod dito, iminungkahi rin ang mas malawak na public-private partnership. Ang mga local na IT experts at private companies ay dapat makasama sa pagbabantay laban sa cyber threats. Anila, hindi lamang ito laban ng gobyerno, kundi laban ng buong sambayanan, sapagkat ang mga pinupuntiryang datos ay hindi lamang mga military o intelligence files, kundi pati na rin ang mga personal na impormasyon ng mamamayan. Panghuli, mariing ipinanukala ng ilang senador na dapat nang magkaroon ng national policy laban sa critical dependency sa China-made technology. Hindi raw maaaring maging kampante ang bansa at manatiling nakasandal sa mga kagamitang posibleng gamiting sandata laban mismo sa atin. Sa halip, dapat palakasin ang ugnayan sa mga bansang kaalyado na may mas mataas na pamantayan sa seguridad at teknolohiya. Sa kabuuan, ang mga panukalang ito ay malinaw na hakbang tungo sa isang mas matatag at ligtas na Pilipinas sa larangan ng cybersecurity at national defense. Ngunit sa dulo, nananatiling tanong kung ito ba ay maisasakatuparan ng buo o kung mananatili lamang itong diskusyon sa loob ng Senado. Habang papalapit sa pagtatapos ang pagdinig, ramdam pa rin ang bigat ng usapin. Isa-isang nagsalita ang mga senador upang igiit na ang diskusyong ito ay hindi simpleng pag-uusisa, kundi isang malinaw na panawagan sa gobyerno na kumilos ng mas mabilis at mas matatag. Mariing binigyang diin ni Senator Tulfo na ang mga nailatag na ebidensya at pangamba ukol sa Chinese donations ay hindi maaaring balewalain. Ayon sa kanya, kung hindi kikilos agad ang gobyerno, baka dumating ang panahong huli na ang lahat, kung kailan nakapasok na ng lubusan ang mga banyagang espiya sa ating mga sistema. Binanggit niya na ang Senado ay hindi titigil sa pagbabantay at hahawakan nila sa pananagutan ang mga ahensyang patuloy na tumatanggap ng donasyong hindi dumadaan sa masusing pagsusuri. Dagdag pa ng ilang senador, ang isyong ito ay hindi lamang technical na usapin ng cybersecurity, kundi isa ring malalim na tanong ng soberanya. Kung ang mismong depensa at impormasyon ng bansa ay nakasalalay sa teknolohiyang hawak ng ibang bansa, saan palulugar ang ating kalayaan at kasarinlan? Kaya't ipinahayag nila na sa susunod na mga hearing, dapat ay naroon mismo ang mga kalihim at pinuno ng AFP, PNP at iba pang critical agencies upang personal na magbigay ng kanilang posisyon at konkretong plano. Sa bahagi ng mga kinatawan ng ahensya, bagamat ipinangako nilang maghahain sila ng mas detalyadong ulat at magpapatupad ng karagdagang screening sa mga donasyon, hindi nito tuluyang nabura ang agam-agam ng mga senador. Nanatili ang kanilang pagdududa at babala. Hindi pwedeng puro pangako, kailangan ay aksyon at resulta. Pagsapit ng huling bahagi, idineklara ng komite na magpapatuloy pa ang investigasyon. May mga nakatakdang executive sessions para talakayin ang mas sensitibong impormasyon na hindi maaaring ibunyag sa publiko. Gayunpaman, malinaw na naiparating sa sambayanan ang mensahe. Ang Senado ay seryoso sa pagtutok sa banta ng espionage, lalo na kung ito'y nagmumula sa China. Sa pagsasara, iniwan ng komite ang isang hamon, isang tanong na nakabitin sa hangin. Hanggang kailan natin ipagkakatiwala ang ating seguridad sa mga kagamitang maaaring mismong bumangga sa atin balang araw? At sa pagtunog ng martilyo ng pagdinig, natapos ang sesyon, ngunit nagsimula ang mas malawak na usapin sa bayan hinggil sa kung gaano nga ba tayo kahanda sa mga banta ng makabagong panahon.